Converting mixed fraction to improper fractions. So, papaano ba tayo magko-convert ng mixed to improper? Ano ba yung mix? 'Di ba? Yung mixed fraction, ito yung whole number, tapos may kasama siyang fraction, n over d. Yung n ay numerator, yung d denominator, yung w is whole number. Sabi, para ma-convert siya sa improper fractions, pag sinabing improper, 'di ba, mas mataas yung numerator kaysa sa ito, mas mataas to. Yung numerator mas mataas kaysa sa denominator. 'Di ba ganun siya? So para mangyari 'yon, para ma-convert siya, ang gagawin natin, kokopyahin lang daw yung denominator. Kumbaga, same silang denominator. Tapos, yung magiging bago natin na numerator is w, yung whole number, plus, times pala, rather, times denominator, tapos i-add natin yung lumang numerator. So, yun yung pinaka-formula niya. So, basically, ganito siya. Ito, times mo to, tapos ito i-add mo. Pagkatapos mo na i-multiply dito, i-add mo naman siya dito. Tapos yun yung bago nating numerator. And ito, kokopyahin lang siya. So, ganun na yun. Ganito na yung magiging itsura nung mixed fraction natin. So, para mas magets nyo, example tayo. Halimbawa, meron tayong 2 and 3 over 5. Ano yung ating, whole number? 2. Yung ating fraction, yung 3 over 5. So, ang gagawin natin, ganun lang. Kokopyahin lang natin yung denominator, which is 5, di ba? 5. Tapos, ang sabi, yung whole number, 'di ba? Yung whole number, ita-times natin sa denominator, tapos saka natin i-add sa numerator niya. So, yun yung magiging bago nating numerator. Ano ba yung lumang numerator, 'di ba? 3. So, magiging over 5 lahat, then 10 plus 3. And this is 13 over 5. Ganun lang siya. So, ang shortcut dyan ay kokopyahin mo lang lagi ito. Kokopyahin mo lang lagi ito. Tapos ito, yung magiging numerator sa taas, times 5 mo. Ito, 5 times 2, then i-add mo dito. Bawa, 5 times 2, ilan? 10, di ba? Plus 3, 13. Ayan, So, ganun lang siya. Yun yung pinaka-shortcut niya. So, dito naman tayo sa converting improper fractions to mixed fraction. Ito naman, para ma-convert natin siya, yung numerator, literal na i-divide lang siya sa denominator. I-divide lang natin siya. So, mangyari, yung quotient, yun yung magiging whole number. Tapos, yung remainder, yun yung magiging numerator. Tapos, copy lang yung denominator. Yan, copy lang siya. So, parang ganito siya. Halimbawa, meron tayong example dito na 17 over 6. So, ang gagawin lang natin, i-divide lang natin to. Itong numerator, yun yung nasa loob, yung denominator nasa labas. So, magiging ganito siya. 6 divide by 17. Ganyan. So, 6 divide by 17, ilan? 2. Tama? 2 times 6 is 12. And isosubtract natin yan. So, matitira ay 5. So, mangyayari, ito, yung magiging, itong quotient,
Yan yung magiging whole number. Diba? Yan yung magiging whole number. Tapos ito, mananatiling denominator yan. Okay? Tapos, itong 5 na to, yung remainder, yan yung magiging numerator. So, mangyari, ang magiging sagot natin ay ganito. Magiging yung whole number natin ay 2. Tapos, ang denominator natin ay 6. Tapos, ang numerator natin ay 5. So, ganyan siya. So, sa susunod nating video, magkakaroon naman tayo ng practice problem para masanay kayo paano mag-convert